Ramir Boulder po, naritong muli. Inilabas na po ni Leandro Libeste ang Cabral files na dapat matagal niya nang ginawa. Kung hindi siya na-pressure siguro hindi niya nilabas to. Oh, ito nga ang tanong, paano mo mapapatunayan na authentic yan? Eh kung yung may-ari niyan wala na, pumanaw na. Di ba? Ang dami-dami kasing pagkakataon na inilabas na yan kasi Setyembre pa nung hawak-hawak nito ni Libese na to, hindi man lang ito inilabas. Anong purpose mo, ano? Bakit ang tagal mong inilabas kung hindi ka pa nakipagsagutan kay Terry Redon na ilabas niya na yan, na ilabas mo na yan. Sinabihan ka ni Terry Redon bakit hindi mo pa nilabas? Ngayon mo parang nilabas. Ha? Dapat matagal mo nang ginawa yan. Pagkahawak mo niyan, mga papilis na yan, ha? Congressman Libeste, dapat ibinigay mo na kagad sa ombudsman kasi ah, sila yung may kapangyarihan upang mag-imbestiga. Ha? Nung sa ganun, ma-authenticate yan, ha? Mas tanong nila si Cabral kung yan ay totoo o hindi. Sino ang mag-authenticate niyan? Yung may-ari ng file na sinasabi mo is pumanaw na. Ito ang pinakamasaklap ngayon. Ah, ito mga files. Oh, ang nakalagay dito sa NEP restored ay ang allocable, ang taon-taon na alokasyon ng maaaring i-allocate ng district congressman. Bukod dito, may outside allocable naman na ina-allocate ng iba't ibang mga proponent ayon kay Batangas First District Leandro Libeste. Leandro Libeste. Sinapubliko na ngayong Miyerkules, December 24 ni Batangas First District Representative Leandro Lebeste ang dokumentong ibinigay umano sa kanya ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral na naglalaman ng di umano'y summary ng 2025 budget DPWH ng bawat congressional district. Ang nakalagay dito, NEP restored ay ang allocable, ang taong-taon na alokasyon ng maaring i-allocate ng district congressman. Bukod dito ay outside allocable naman na in-allocate ng iba't ibang mga proponent paliwanag ng kongresista. Ito ay isang araw matapos i-booking ni Libeste na may mga individual na nagpapakalat ng kopya di umano ng listahan ni Cabral tungkol sa mga budget insertion at sabihin niya siya mismo lamang ang naglabas ng tunay na kopya ng controversial na dokumento. Para pumalinaw, ang mga budget na ito ay ginagamit ng DPWH para sa mga proyekto at hindi po para sa proponent. At ang karamihan ng budget ay nasa labas ng allocable ng mga district congressman at may iba pang mga proponent na at iba pang mga proponent. Ito talaga kung ang tanong ko sa iyo, Leandro Libeste, ganito. Kung itong mga papilis na to inilabas mo noon pa nung buhay pa si Catalina Cabral, ano? Edi sana maayos itong mapapatunayan kung totoo ba o hindi. Inilabas mo ito ngayon lang. Ah, sino ang magpapatunay na authentic ito? Ha? Patay na yung may-ari na sinasabi na pinagkunan mo nito. Oh. Ang tagal-tagal mo nang hawak to. September pa. No? Bakit ngayon? September, October, November, December. Oh, kulang-kulang 3 buwan. Magtatatlong buwan. Oh, sige nga. Ano ba ang hirap kasi sa iyo, dapat mahilig ka kasi sa mahilig ka sa
papresko ng papreskon. Ito, ganyan, ganun. Puro ka lang pa, daldal ka lang ng daldal. Dapat, daldal ka ng daldal, sinamahan mo ng aksyon. Ganun dapat ang maganda. Hindi eh. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal, dada ka ng dada, eh, daig mo pa yung babaeng gustong manganak eh. Ha? Puro ka lang papugi dyan sa, ano, ilan na bang batas na gagawa mo? Ha? Wala pa. O, meron na ba? O, wala pa. Putak ka ng putak, putak ka ng putak, wala ka namang aksyon. Eh, mahirap yung putak ng putak, kalalaki mong tao. Lumalabas tuloy na para kang bakla, no? Oh. Ang pagsasapubliko ng Cabral Files ni Representative Leandro Libeste ay isang makabuluhang hakbang tungo sa transparency, hmm? Sa pamahalaan na naglalahad ng mga detalyadong alokasyon ng 2025 DPWH budget bawat congressional district kabilang ang NEP, restored o allocable at ang mga karagdagang outside allocable na maaaring magpahiwatig ng budget insertion. Gayunpaman, binibigyang din ni Libeste na ang mambabatas na sa listahan ay hindi kinakailangang mga proponent ng mga proyekto, kundi sila lamang ang kinatawan ng mga distrito kung saan ipapatupad ang mga ito at ang pondo ay ginagamit para sa mga proyekto, hindi para sa personal na pakinabang. Sa kabila nito, ang paglabas ng mga dokumento ay nakaharap sa mga pagdududa at kritisismo. Itinuturing ito ng Malacanang bilang isang chismis o hearsay na walang halaga hanggat hindi ito nabe-verify o na-authenticate ng DPWH mismo dahil nga sa pagkamatay ni dating Undersecretary Catalina Cabral, ha, na siyang pinagmulan ng mga files. Mahirap nang patunayan ang kanilang katotohanan, ha, na nagdudulot ng mga akusasyon na maaaring peke o binago ang mga ito. Ha? Ito ay nagdudulot din ng haka-haka tungkol sa kanyang kamatayan at posibleng corruption sa flood control, ha, na humantong sa panawagan para sa investigasyon ng House of Representatives at posibleng pakikipagtulungan ng PNP sa ombudsman. Sa kabuuan, ang pagsasapubliko na ito ay nagpapakita ng potensyal na maging katalista para sa reforma sa budgetary practices at paglaban sa korupsyon. Ngunit mariring maging isang political distraction kung hindi susundan ng konkretong ebidensya at aksyon. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas malakas na mekanismo ng accountability sa paggamit ng pondo ng bayan upang matiyak na ang mga alokasyon ay tunay na para sa kapakanan ng publiko, hindi para sa iilan. Ano po? Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Sa mga Facebook po ang pinapanood, huwag niyo pong kalimutan i-follow ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Salamat po.